Kapag maliit ang sahod, madalas iniisip ng tao na imposible ang pag-unlad at malayo ang salitang investment sa realidad nila. Pero minsan hindi kakulangan ng pera ang tunay na problema, kundi kakulangan ng tamang kaalaman at tamang direksyon. At kung ikaw ay napadpad sa video na ito, ibig sabihin handa ka ng buksan ang pintuan para sa mas matatag na kinabukasan. Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng mundo at parang hindi na sapat ang isang buwan ng kita, malaking bagay ang magkaroon ng mga investment kahit sa maliit na halaga. Hindi mo kailangang maging milyonaryo bago ka magsimulang maglagay ng pundasyon para sa buhay na gusto mo. Kahit simple at maliit na hakbang, basta tama at tuloy-tuloy, kaya nitong baguhin ang takbo ng buhay mo sa mga darating na taon. Maraming Pilipino ang natatakot magsimula dahil pakiramdam nila kailangan ng malaking kapital para mag-invest. Pero ang totoo, may mga oportunidad na abot kaya, madaling simulan at mas epektibong magbigay ng pag-asa kaysa sa pag-aantay na tumaas ang sahod. Kailangan lang ng tamang mindset, pasensya at kaunting tapang para umpisahan. Kaya ngayong hawak mo ang pagkakataon na matuto, baka ito na ang pinakamahalagang desisyong gagawin mo ngayong taon. Mas mainam na magsimula ngayon kaysa magsisi balang araw na sana pala ginawa mo ito ng mas maaga. Walang pinipiling estado sa buhay ang pag-unlad. Ang tanging kailangan ay kagustuhang kumilos. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Matapos nating pag-usapan kung gaano kahalaga ang tamang mindset at tamang simula, panahon na para ilipat natin ang atensyon sa mga paraan kung paano mo mapapalaki ang maliit na kinikita mo. May mga pagpipilian dito na simple lang at may mga pagkakataon din na maaaring hindi mo pa nararanasan, ngunit kayang magbigay ng malaking tulong sa pangmatagalang pag-unlad. Ang mahalaga ay bukas ang loob mo na subukan at aralin ang mga susunod na ideya. Kaya humanda ka dahil dito mo makikita ang mga praktikal at makabuluhang investment na tunay na bagay para sa mga Pilipino. Number 1, emergency fund o pondo sa biglaang gastos. Maraming Pilipino ang hirap umusad, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil wala silang sandalan kapag may biglaang pangyayari. Kapag may emergency fund ka, nababawasan ang stress at hindi mo kailangang mangutang sa kaibigan o sa mga lending. Ito ang pinakaunang investment dahil ito ang unang nagtatanggol sa iyo laban sa utang na may mataas na interes. Kapag may pondo ka para sa kagipitan, mas malakas ang loob mong harapin ang mga problema. Hindi kailangang malaki agad ang simula dahil ang mahalaga ay ang pagbuo ng disiplina sa pagtabi ng kahit maliit na halaga. Kahit 5% ng iyong sahod ay sapat basta tuloy-tuloy at hindi hinahawakan. Sa paglipas ng buwan, mapapansin mo na unti-unti itong tumataba at nagiging matibay na proteksyon. Ang maliit na kontribusyon kada sahod ay nagiging malaking ginhawa sa oras ng pangangailangan. Mahalaga rin na ilagay ito sa lugar na madaling ma-withdraw pero hindi sobrang accessible para hindi mo ito magalaw ng hindi kailangan. Pwede mo itong ilagay sa regular savings account o digital banks na may mas mataas na interest kumpara sa tradisyonal na bangko. Ang layunin ay maging mabilis ang pagkuha kapag may emergency, pero hindi ganoon kadali na matukso ka itong gastusin. Kapag malinaw ang purpose ng pondo, mas nagiging buo ang disiplina. Sa kultura ng mga Pilipino na madalas umaasa sa utang tuwing may problema, malaking tulong ang pagkakaroon ng sariling ipon para sa sakuna. Hindi mo na kailangang manghiram o magtiis sa interes na lumalaki araw-araw. Nagkakaroon ka rin ng peace of mind dahil alam mong hindi ka basta bibigay sa unang dagok ng buhay. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy sa mas matalinong plano sa pananalapi. Kapag nakaipon ka ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin, mas kampante kang gumawa ng malalaking hakbang sa pag-unlad. Mas nagiging madali para sa iyo ang pumasok sa ibang investment dahil may proteksyon ka na sa hindi inaasahang sitwasyon. Nagbibigay ito ng solidong pundasyon bago mo harapin ang mas mataas na panganib na oportunidad. Ito ang unang perang tunay na magtuturo sa iyo ng disiplina at kahalagahan ng tamang paghahanda. Number 2, pagbabayad ng utang na may mataas na interes. Maraming Pilipino ang nahihirapang umangat dahil malaking parte ng kanilang sahod ay napupunta sa pagbabayad ng interes.
Kapag mataas ang interes ng utang, mas mabilis itong lumalaki kaysa sa kaya mong bayaran. Ito ang dahilan kung bakit parang hindi nauubos ang obligasyon kahit matagal nang hinuhulugan. Ang unang tunay na investment para sa sarili ay ang pagputol sa siklo ng utang. Kapag inuuna mong bayaran ang utang na may pinakamataas na interes, mas mabilis mong nararamdaman ang ginhawa. Mas lumuluwag ang budget dahil nababawasan ang buwanang obligasyon. Nagkakaroon ka rin ng mas malinaw na direksyon. Dahil alam mong unti-unti kang nakakaahon, mas tumataas ang kakayahan mong magtabi ng pera kapag wala ng mabigat na hinihila. Ang pagbabayad ng utang ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol din sa disiplina. Tinuturuan ka nitong resolbahin ang problema bago pa ito lumala. Nagbibigay din ito ng lakas ng loob dahil unti-unti mong nakikita ang resulta ng iyong sakripisyo. Kapag nawawala ang utang, nawawala rin ang malaking stress sa buhay. Sa bawat buwan na nakakabayad ka ng mas malaki kaysa sa minimum, mas mabilis ang paggiling ng sitwasyon. Mas nagiging malinaw ang pagkakaiba ng taong kontrolado ng utang at taong may kontrol sa kanyang pera. Ito ang punto ng pagbabago kung saan natututunan mong hindi lahat ng gusto ay dapat sinasabayan ng gastos. Dito mo rin nakikita ang halaga ng pagtitimpi at tamang pagplano. Kapag nabayaran mo na ang mga utang na pasanin mo, doon palang tunay na nagsisimula ang tunay na pag-unlad. Mas madali kang makakapag-invest sa mga susunod na oportunidad dahil wala nang humihila pababa sa iyo. Nagkakaroon ka rin ng mas magandang relasyon sa pera dahil hindi ka natakot sa due date at interest. Ito ang pahina kung saan nagsisimula na ang mas maaliwalas at mas maayos na kinabukasan. Number 3. Pag-i-invest sa skills at kaalaman. Ang isa sa pinakamagandang investment para sa Pilipino ay ang pagdagdag ng skills na pwedeng pagkakitaan. Hindi ito nawawala kahit magbago ang panahon o mawalan ka man ng trabaho. Habang mas marami kang nalalaman, mas nagiging malawak ang oportunidad na pwedeng pumasok sa buhay mo. Ito ang uri ng investment na hindi natatanggal, hindi naluluma at hindi nananakaw. Maraming libre at abot-kayang paraan para matuto ng bagong kaalaman sa panahon ngayon. May mga online courses na mura, may mga community programs at marami ring tutorial na makikita sa internet. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para masimulan ang pag-angat ng kakayahan mo. Ang kailangan mo lamang ay oras, determinasyon at paghahangad na umunlad. Kapag na-develop mo ang isang skill, mas nagiging mataas ang value mo sa trabaho o negosyo. Pwede kang ma-promote, lumipat ng mas mataas ang sahod o magsimula ng sariling sideline. Ang simpleng kakayahan na pinaghirapan mo ngayon ay pwedeng maging malaking kita sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit maraming umaangat dahil sa skills na hindi nila binitawan. Ang pag-aaral ay hindi para sa estudyante lang dahil ito ay para sa kahit sinong gustong baguhin ang buhay nila. Kapag hindi ka humihinto sa pagkuha ng bagong kaalaman, hindi ka rin nauubusan ng bagong oportunidad. Mas nagiging handa ka sa mga pagbabago sa trabaho at sa takbo ng ekonomiya. Mas lumalakas din ang tiwala mo sa sarili dahil alam mong may maipagmamalaki kang kakayahan. Kapag naipon mo ang mga skills na kailangan sa iyong larangan, mas madali kang makakahanap ng mas magandang kabuhayan. Mas nagiging madali rin para sa iyo na mag-invest sa iba pang bagay dahil tumataas ang kinikita mo. Nagiging mas matatag ang kinabukasan mo dahil hindi ka nakadepende sa iisang source ng income. Ito ang investment na nagbubukas ng pinto para sa mas malawak at mas pangmatagalang tagumpay. Number 4. Pag-invest sa micro-savings apps at digital banks. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang natutulungan ng micro-savings apps at digital banks para magsimulang mag-ipon. Kahit maliit na halaga lang ang mailalagay, tuloy-tuloy itong naiipon at lumalaki sa paglipas ng panahon. Ang kagandahan nito ay automated, kaya hindi mo na kailangan pilitin ang sarili sa bawat buwan. Ito rin ay nagtuturo ng disiplina sa paghawak ng pera kahit maliit ang kita. Maraming apps ang nagbibigay ng incentives o maliit na interest kapag consistent ang pagtabi. Ito ay nagiging dagdag motivation para ipagpatuloy ang savings habit. Hindi mo kailangan ng malaking capital para makasali sa ganitong klase ng investment. Kahit 500 piso kada buwan ay may epekto sa iyong financial growth. Mahalaga rin na gamitin ang mga digital tools na ito dahil mas secure at madaling i-monitor ang iyong progress. Makikita mo agad kung gaano kalaki ang naipon
at kung gaano kabilis itong lumalaki. Nagiging mas organized ang iyong pera at mas madali ring planuhin ang susunod na hakbang. Ang teknolohiya ay katuwang mo sa pag-abot ng financial goals. Para sa mga Pilipino na nahihirapan sa tradisyonal na bangko, napakadali ring magsimula sa digital platforms. Hindi na kailangan pumila o maglakad ng malayo para mag-deposit. Ang convenience na ito ay nakakatulong para mas maging consistent sa pagtitipid. Mas lumalaki ang tsansa mong makamit ang pangmatagalang investment goals. Kapag na-build mo na ang habit ng micro-savings, nagiging tulay ito para sa mas malalaking investments. Mas may kumpiyansa ka na subukan ng iba pang financial opportunities. Ang maliit na simula ay nagiging matibay na pundasyon para sa mas malaking tagumpay. Ito ang investment na kahit maliit ang kita, ay kayang maghatid sa mas maaliwalas na kinabukasan. Number 5. Pag-invest sa stock market o mutual funds kahit maliit. Maraming Pilipino ang natatakot sa stock market dahil iniisip nilang kailangan ng malaking kapital. Ang totoo, may mga platform ngayon na pwedeng magsimula kahit 500 piso lang. Mahalaga ang kaalaman bago pumasok, kaya unahin ang pag-aaral sa basic principles. Kapag alam mo ang tamang strategy, ang maliit na puhunan ay pwede ring lumago ng malaki sa paglipas ng panahon. Ang stock market at mutual funds ay paraan para ang pera mo ay kumita habang natututo ka. Hindi ito instant, pero sa tamang pasensya, consistent na pag-invest ay nagbibigay ng magandang resulta. Mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng long-term thinking sa ganitong klase ng investment. Kapag nakasanayan mo na ang proseso, mas madali rin para sa iyo ang gumawa ng mas matalinong financial decisions. Para sa mga Pilipino, malaking tulong ang ganitong investment dahil nagkakaroon ng dagdag na source ng kita. Hindi lang basta ipon kundi ang pera ay gumagana para sa iyo. Nagkakaroon ka rin ng experience sa pag-manage ng assets at pag-monitor ng merkado. Ito ay nagiging pundasyon ng mas malawak na kaalaman sa personal finance. Mahalaga rin na huwag padalos-dalos sa pagpili ng stocks o mutual funds. Mag-research at alamin ang risk level ng bawat investment. Mas mabuting magsimula sa maliit habang natututo kaysa sa maglagay ng malaking pera nang hindi handa. Sa bawat maliit na hakbang, natututo ka at lumalago ang tiwala mo sa sarili. Kapag consistent at maingat ang iyong pag-invest, ang maliit na puhunan ay pwede maging malaking asset sa hinaharap. Mas nagiging handa ka rin sa financial emergencies at may dagdag na seguridad sa kinabukasan. Ang disiplina at kaalaman na natutunan mo ay mas mahalaga kaysa sa perang nalikom lamang. Ito ang investment na kahit maliit ang sahod ay kayang magbukas ng mas malaking oportunidad sa buhay. Number 6. Pag-invest sa negosyo o sideline kahit maliit ang puhunan. Maraming Pilipino ang nangangarap magnegosyo pero natatakot dahil sa maliit na sahod. Ang totoo, may mga micro-businesses na pwede simulan kahit maliit lang ang kapital. Mahalaga ang tamang planning bago pumasok para hindi masayang ang pera. Kapag may disiplina at sipag, maliit na sideline ay pwede ring lumaki at maging full-time na kita. Kahit simple tulad ng online selling, food delivery o paggawa ng handicraft, ay pwede nang simulan. Ang maliit na puhunan ay sapat, basta may malinaw na strategy at consistent effort. Nagkakaroon ka rin ng experience sa pamamahala ng kita at gastos. Mas nagiging handa ka rin sa mas malalaking business ventures sa hinaharap. Ang negosyo ay hindi lang para sa pera, kundi para matutunan ang entrepreneurship skills. Dito mo natutunan kung paano mag-market, magserbisyo at mag-manage ng resources. Kapag nasanay ka sa tamang pamamahala, mas nagiging epektibo ang bawat sentimo na ginugugol mo. Ang kaalaman sa negosyo ay asset na hindi mananakaw sa iyo. Mahalaga rin na huwag matakot sa maliit na pagkakamali dahil bahagi ito ng proseso. Ang mga maliit na hakbang ay nagbubuo ng karanasan at kumpiyansa. Mas natututo kang mag-adjust sa pangangailangan ng merkado at customer. Ang consistency at pasensya ay susi para ang maliit na puhunan ay lumago ng maayos. Kapag lumaki na ang sideline mo, mas may kakayahan kang mag-invest sa iba pang bagay. Nagkakaroon ka rin ng dagdag na source ng kita na hindi nakadepende sa sahod. Mas nagiging flexible ang buhay mo dahil may alternatibong pinanggagalingan ng pera. Ito ang investment na kahit maliit ang sahod, ay kayang magbukas ng mas malawak na oportunidad sa hinaharap. Number 7. Pag-invest sa pag-aaral ng financial literacy. Maraming Pilipino ang lumalakad sa buhay na walang sapat na kaalaman sa pera.
Ang pag-invest sa sariling kaalaman sa pananalapi ay nagbubukas ng maraming oportunidad. Kapag alam mo kung paano mag-budget, mag-save at mag-invest, mas malaki ang tsansa mong umunlad. Ito ay investment na hindi nauubos at nagagamit mo habang buhay. Mahalaga na magsimula sa simpleng kaalaman, gaya ng basic budgeting at tracking ng gastos. Kapag natutunan mo ang fundamentals, mas madali ang magplano para sa mas malalaking investments. Hindi kailangan ng malaking pera para magsimula sa financial literacy. Ang oras at dedikasyon ay sapat para mapalago ang iyong kaalaman. Sa Pilipinas, marami ang nahuhulog sa utang o padalos-dalos na gastusin dahil kulang sa kaalaman. Kapag may financial literacy ka, naiwasan mo ang pagkakamali at mas nagiging responsable sa pera. Mas nagiging malinaw ang mga desisyon sa kung saan ilalagay ang pera at paano ito palalaguin. Ito rin ay nagtuturo ng tamang mindset sa paghawak ng kita at investments. Ang pag-invest sa financial education ay parang pagtatayo ng pundasyon sa bahay. Kung matibay ang pundasyon, mas stable ang buong istruktura. Kapag may kaalaman ka, mas handa ka sa hindi inaasahang pangyayari. Nagkakaroon ka rin ng kakayahan na gabayan ang iba sa tamang paghawak ng pera. Kapag consistent ang pag-aaral at pag-apply ng natutunan, mas lumalaki ang posibilidad ng financial freedom. Mas nagiging malinaw kung saan pwede mag-invest at paano palaguin ang pera ng hindi nasasayang. Ito ang investment na walang expiration at nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa kaalaman na ito, mas kampante kang haharap sa bawat financial challenge sa buhay. Number 8. Pag-invest sa retirement plan, SSS or GSIS contributions. Maraming Pilipino ang hindi iniisip ang kanilang retirement dahil malayo pa sa isip nila ang pagtanda. Ang pag-invest sa retirement plan ay nagbibigay ng seguridad sa hinaharap. Kapag regular ang kontribusyon sa SSS, GSIS o private retirement plan, mas malaki ang benepisyo na matatanggap mo sa oras ng pagtanda. Ito ay investment na hindi lang para sa ngayon, kundi para sa buong buhay mo. Mahalaga na simulan ito kahit maliit ang kontribusyon dahil mas maaga kang magsimula. Mas malaki ang maipon. Ang interest at dividends ay nagbubuo ng pera habang lumilipas ang taon. Hindi mo kailangan ng malaking halaga sa simula, basta consistent. Mas matutunan mo rin ang kahalagahan ng long-term planning at pasensya sa pera. Ang retirement plan ay proteksyon laban sa kawalan ng kita sa pagtanda. Hindi ka na mag-aalala kung paano susuportahan ang sarili mo kapag wala ka ng regular na sahod. Nagbibigay ito ng peace of mind dahil may nakalaang pondo sa hinaharap. Mas nagiging maayos ang plano mo sa buhay dahil may kasiguruhan sa pagtanda. Kapag may retirement plan ka, mas madali kang makakapag-budget sa kasalukuyan. Alam mo na bahagi ng sahod mo ay para sa hinaharap kaya mas maingat ka sa paggastos. Mas nagiging disiplinado sa pera dahil alam mong may long-term goal na tinutupad. Ito rin ay nagtuturo ng tamang mindset sa pagtitipid at pag-invest sa sarili. Kapag lumaki na ang retirement fund mo, mas kampante kang harapin ang mga hamon ng buhay. Mas may kakayahan kang tumulong sa pamilya o mag-invest sa iba pang bagay. Ang disiplina at commitment na natutunan mo sa pag-contribute ay kapaki-pakinabang sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ang investment na kahit maliit ang sahod ay kayang magbigay ng malaking ginhawa sa hinaharap. Number 9. Pag-invest sa health at well-being. Maraming Pilipino ang nakakaligtaan na ang kalusugan ay isa ring investment. Kapag malusog ka, mas nagiging produktibo ka sa trabaho at sa negosyo. Ang tamang pagkain, ehersisyo at regular check-up ay nagbubunga ng mas mahabang buhay at mas malakas na katawan. Ito ay investment na hindi mo mabibili sa huli kapag nagkasakit ka. Mahalaga rin ang mental health dahil ito ay direktang nakakaapekto sa desisyon at performance mo sa trabaho. Kapag maayos ang isip, mas malinaw ang pag-iisip at mas epektibo sa paghawak ng pera. Ang stress at pagod ay nakakaapekto sa productivity, kaya ang pag-alaga sa sarili ay bahagi ng financial planning. Kapag may disiplina ka sa self-care, mas nagiging maayos ang balanse ng buhay mo. Ang regular na medical check-up ay paraan para maagapan ang posibleng problema sa kalusugan. Mas mura ang preventive care kaysa sa treatment. Kapag lumala na ang sakit, ito rin ay nagbibigay ng peace of mind dahil alam mong handa ka sa anumang sitwasyon. Mas nagiging matatag ang focus mo sa trabaho at investments kapag maayos ang katawan mo.
Ang investment sa fitness at wellness ay pwede ring magbukas ng oportunidad sa ibang aspeto ng buhay. Halimbawa ay mas mataas ang energy level mo para sa sideline o negosyo. Nagiging mas disiplinado ka rin sa pera dahil alam mong kailangan mo ito para sa sustainable lifestyle. Ito ay paraan para masigurong hindi nasasayang ang kinikita mo sa medical na emergency. Kapag consistent ang pag-invest sa health, mas nagiging maayos ang kinabukasan mo sa lahat ng aspeto. Mas mataas ang quality ng buhay dahil may lakas at stamina ka sa bawat araw. Nagkakaroon ka rin ng mas maayos na mindset sa pagharap sa challenges at financial goals. Ito ang investment na kahit maliit ang sahod ay kayang magdala ng malaking epekto sa hinaharap. Number 10. Pag-invest sa real estate o pagtitipid para sa bahay. Maraming Pilipino ang nangangarap magkaroon ng sariling bahay, ngunit natatakot magsimula dahil sa maliit na sahod. Ang pag-invest sa real estate ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas matibay na asset sa hinaharap. Kahit maliit na halaga lang ang maitatabi kada buwan, unti-unti itong nagiging puhunan para sa down payment. Ito ay investment na may tangible value at hindi madaling mawala o maubos. Mahalaga na magsimula sa simpleng savings plan para sa property. Ang bawat piso na naiipon ay malapit sa layunin mong magkaroon ng sariling tahanan. Mas nagiging malinaw ang plano sa buhay kapag may nakatalagang property goal. Ito rin ay nagtuturo ng disiplina sa pagtabi ng pera para sa malaking investment. Kapag handa ka na, pwede kang mag-explore ng murang lote o condo units na abot kaya. Maraming real estate projects ngayon ang nagbibigay ng flexible payment schemes. Mas nagiging accessible ang property investment kahit sa mga taong may limitadong sahod. Ang mahalaga ay consistent at planado ang bawat hakbang. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nagbibigay ng seguridad at peace of mind sa pamilya. Hindi ka na umaasa sa renta at may personal na space na pwedeng paghandaan ng kinabukasan. Ang asset na ito ay pwede ring maging source ng passive income sa hinaharap. Nagiging pundasyon ito para sa mas maayos at matatag na buhay. Kapag naipon mo na ang sapat para sa investment sa real estate, mas malaki ang flexibility sa iba pang financial opportunities. Mas nagiging kampante ka sa buhay dahil may konkretong asset na pwede mong ipagmalaki. Ang disiplina sa pagtitipid at commitment na natutunan mo ay kapaki-pakinabang sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ang investment na kahit maliit ang sahod ay kayang magbigay ng malaking ginhawa at seguridad sa hinaharap. Alam mo ba na kahit maliit ang sahod mo, may kakayahan kang baguhin ang takbo ng buhay mo sa pamamagitan ng tamang investment? Hindi ito tungkol sa dami ng pera na hawak mo, kundi sa disiplina, kaalaman at tamang mindset na inilalapat mo araw-araw. Bawat hakbang na iyong ginawa sa pagtabi, pag-aral at pagpapaunlad ng sarili ay nagtutulak sa iyo papunta sa mas matatag at mas maaliwalas na kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi lamang sa pera, kundi sa kakayahan mong protektahan at palaguin ang pera na mayroon ka ngayon. Isipin mo kung gaano kalakas ang epekto ng bawat maliit na hakbang na consistent na ginagawa mo. Ang emergency fund, pagbabayad ng utang, pag-invest sa skills, micro-savings, negosyo, financial literacy, health, retirement plan at real estate ay hindi lamang simpleng investment. Ito ay pundasyon ng mas malawak na oportunidad at mas malinaw na direksyon sa buhay. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, lumilikha ka ng isang matibay na plano na kayang baguhin ang hinaharap mo at ng pamilya mo. Walang sinuman ang nagiging financially free sa isang iglap. Ang pag-unlad ay bunga ng disiplina, pasensya at determinasyon na inilalapat mo araw-araw. Kaya ang mahalaga ay simulan mo na, maliit man o malaki, at tuloy-tuloy mong gawin ang tama para sa sarili mo. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may epekto sa kinabukasan mo at nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Simulan mo ngayon ang mga simpleng hakbang at ipagpatuloy ang pag-invest sa sarili mo. Huwag kang matakot magsimula dahil ang pinakamahalagang yaman ay ang disiplina, kaalaman at determinasyon na mayroon ka sa kasalukuyan. Ang hinaharap mo ay nakasalalay sa mga hakbang na gagawin mo ngayon, kaya gawin natin itong makabuluhan at tunay na magbubukas ng mas maliwanag na buhay.